So ngayon, naharap pa tayo sa panibagong krisis. Ngunit kaiba itong krisis na ito dahil ang nangyari sa ating gobyerno ngayon ay parang Ponzi scheme. Siguro alam na ninyo kung ano yung Ponzi scheme, hindi yung pyramiding yan eh. Isa itong uri ng pandaraya sa pamumuhunan kung saan ang mga unang kita ay ang mga naunang investor, siya ang binabayaran gamit ang mga pera mula sa panibagong investor. Sa halip na mula sa totoong kita ng negosyo. Kaya nakakatawa itong mga kwan na ito, kalukuhan na ito eh. Karaniwan ito ay nangangako ng malaki at mabilis na balik ng puhunan. At bumabagsak kapag wala ng bagong investor. Kaya palaki ng palaki ang utang ng bayan. Ngunit ang investor na sinasabi kulang dito sa kwan natin. Ito nga yung pondo. Itong halimbawa, kung ang lahat ay ng kinita ng ating gobyerno ay para sa taong ito at ibabayad sa utang ng bansa, may matitira pa tayong utang. At ito yung tubo o interest. Kung ang babayaran lang natin ay yung interest lamang, hindi totoo at hindi mababawasan ng kapital, mas malaki ang gastusin kaysa sa kinita ng ating gobyerno. Hindi kayang tumbasan ng gastusin. Natural lang naman na uutang tayo. Ayan oh. Reconnect na naman oh. Ginagawa nila. O ayan, bumalik ulit. Ngayon, kanino uutang ang ating gobyerno? May magpapautang kaya? Kasi nung mablock ko yung IMF, ay paralisado din ng ng World Bank eh. Kung lahat ng bansa ay sa buong mundo ay uutang, kanino sila magkakautang? Yan ang hindi alam ng mga na ito eh, ng mga tao. Ang utang hindi nagdudulot ng mali. Ang masama ay kung hindi makabayad, ayan, reconnect na naman ang ginagawa. Sige lang, utangin nyo. Kung mawala ng kakayahan makabayad, kailangan ay muling pagsasaayos ng utang. Ito nga yung sinasabing restructure. Isa itong pagbabago sa original na kasunduan upang mas gumaan ang hulog na nangutang na hirap makabayad. At ang layunin upang mabawasan ang default. Walang kakayahan magbayad ng utang. Kung gano'n, ang pagka-block sa IMF ay lumitaw na ang BRICS at ang nangunguna ay yung BIR ng China. Ngunit napakataas ang interest nito eh. O, maski na kunin ninyo, hindi ninyo alam na may kopya ako niyan. Kasi 10% per annum ang pinalalabas nila eh. Kontra sa IMF na 2% lang. Kaya ito isang debt trap. Kasi ang debt trap kasi yung ginagawa ng China. Ang karamihan pinupuhunan nila yung katulad ng mga highway, pier at saka mga airport. Pag hindi ka nakapaghulog, bibigyan ka ng palugit. At kung yung palugit na yon ay hindi ka pa rin makapagbayad, kukunin nila yung project na ginawa at sila na magpapatakbo. Kaya debt trap. Kaya yung lahat ng kita ay mapupunta doon sa China. Ganyang kasuwapang ang China ni Xi Jinping. Kaya nga tinatawag kong limahong yung mga inchik na yan eh. Walang ginudyos yan kundi pera. Ang ginudyos nila yung kaluluwa ng mga namatay nila, mga ninuno nila. Yan ang totoo niyan. Anong ating gagawin? Dito papasok yung quantitative
easing. Ang quantitative easing ay isang malaking pagbili ng asset. Hindi ito constitutional na patakaran sa pananalapi na ginagamit ng mga central bank gaya ng BSP at saka yung Federal Reserve Bank upang pasiglayin ang ekonomiya kapag ang normal na interest ay halos zero na. Kung zero na ang pag nagbenta sila ng mga treasury note at treasury bond, ay walang bibili. Kasi zero interest O para ka lang nagbangko. Pero doon sa bangko, tumanggap ka man ng interest, may babawi pa rin Kaya walang mangyayari Ganito ang unang paraan. Ang pag-imprenta ng bagong pera, digital money, ang central bank ay lumilika ng isang bagong digital na pera. Ito nga yung mga cryptocurrency, mga Bitcoin. Ang digital money ay tumutukoy sa anuman salapi o unit na umiiral lamang sa elektronikong anyo at hindi pisikal na nahahawakan tulad ng papel na pera o barya. Ito ginagamit at iniimbak at pinapalitan sa pamamagitan ng computer system o di kaya internet. Sige lang, may kopya ako niyan. Kala nyo may utak kayo. Putang, mas malaking utak ko sa inyo. Mga ulol, utak lamok kayo. Ang polymer na pera ba isang digital money? Hindi. Paano naging quantitative easing ang polymer? Ito ba isang gold-backed loan na gaya ng mga pinalalabas nila diyan sa pagpapautang doon sa UBS Singapore? Ganyan yun. Kasi hindi alam ng tao. Kasi madalas sinasabi ng mga Marcos na bugok na ito, na sinasabi nila na may mga ginto mga central bank. Ulol, putang ina nyo. Walang ginto sa mga central bank. Yan ang totoo niyan. Yung mga ginto natin, nakaimbak sa Fort Knox. Pero ang namamahala dyan ay itong Federal Reserve Bank. Kaya nga yung kung itutuloy ko itong pananalitan to, malalaman ninyo na kung ano yung galaw ng Amerika sa ating pananalapi, ganun din ang galaw natin. Yung pag-iimprenta ng dollar sa BSP Naga, nakabatay ito sa treasury note. Yung 1932 hanggang 1934. At nagmula ito sa mga Villaperte. Kaya nga ayaw nilang banggitin yung Villaperte na yan Matagal ko nang kinukuan, pati yung pagtatanong kung saan naggagaling ang pondo. Ayaw nilang sagutin, Meron bang gustong sumagot sa inyo? Kaya lahat ng mga vlogger, mga itong mga financial analyst o di kaya political analyst, itong mga mainstream media, lahat yan. Puro mga bayaran yan. Wala nagsasabi ng totoo. Ito rin ang dahilan kung bakit kinamkam ng mga Villaperte yung lupa doon sa si Roma. O ayan, ibalita nyo kay Villaperte. Ako hindi natatakot yan. Pupunta ako ng Bicol O, wala naman silang magawa sa akin. Hanggang sunod-sunod lang. May indikasyon na may nakabaon doon ng mga treasury bond. Yan ang dahilan kaya, alam mo, ginawa ng mga Villaperte, nagpalipad sila ng helicopter. Ayan nagpalipad sila ng helicopter, pagkatapos nagbagsak ng mga yung mga palatandaan na kanila yung lupa, yung muhon. Pati dagat, binagsakan nila di kanila pati dagat. Yung katarantaduan ng mga yan. Pagkatapos iti-table survey nila. Ngayon, pag table survey na yan, ang gagawin nila, ipapakita ngayon doon sa mga may-ari ng lupa, sasabihin na amin ang lupa na ito. Paano ngayon lang sila nagpunta doon? Ikaw Migs Villaperte,
Putang ina ninyo, mga Villaperte, puro kayong mga ulol. Bakit ninyo kinakat ngayon? Reconnect ninyo. Nasasaktan kayo? Alam ko, dyan sa DPWH Naga, nandyan yung mga nagbablock sa akin. Kilala ko kung sino yung mga nagbablock sa akin dyan. Isang grupo yan. Ngunit hindi nila ito pinalalabas na inisyung polymer ng HSBC na may backup ng treasury note, kundi ang HSBC ang nag-imprenta para ibenta ito sa publiko. Pero yung HSBC na yan, doon sa Canada, yan ang nag-imprenta dahil ito yung pera ng Canada polymer din Pero yung polymer na yan ay lumalabas ng mga treasury note yan. Kaya hindi pera yan Ilang beses ko nang sinunog yan, wala kayong magawa. Sabi niyo, pag sinunog ninyo yung legal tender ng isang bansa, uhulihin ka. Bakit ayaw ninyo akong hulihin? Subalit, ginamit ito na pera Yan ang pinalabas nilang pera na yan. Upang maiwasan ang hyperinflation. Ito ang dahilan upang maitaas ang BSP ang interest rate. Kailangan nila, pero ang nangyayari pag itinaas nila yung interest rate, yung interest na pupunta lang naman sa HSBC. Kung ganoon, ang polymer ay hindi legal tender ito. At kung ginamit itong pera, ang purchasing power ng peso bababa. Mas tataas sa mga bilihin ng mga pangangailangan ng Pilipino. At upang hindi mahalata na bababa ang purchasing power ng pera, kailangan ibaba ng husto ang interest rate ng polymer. Ang dahilan kung bakit nagpalabas ang polymer si Jokno ay yung napigilan ang pagtaas ng inflation. Kasi kung magbebenta ka, kailangan itaas mo yung interest rate para marami mamili. Kung halos zero na ngayon ang interest rate, sinong bibili? Wala. Kaya lang, ang ginawa nitong Remulado, ito si Remulado, ayaw nilang tinatanggi nila na ito, naging na Secretary of Finance Pero tao ito ng Federal Reserve Bank. Maaari siya nakipagkwentuhan doon sa nakipagkwentuhan ito doon sa kay Jokno. Kasi yung polymer na ayaw ni Jokno ipalabas yung 500 dahil sinabi ko kamukha ni Jokno yung tarsier yung tenga niya ganon. Pagkatapos bayat din na katulad ko. Tila walang basbasang Congress dito Kaya lahat ay nasupalpalan ng pera, yung bunganga at saka yung mata. Pinaraan namin sa pamamagitan ng flood control. Di ba nung panahon ni Jokno lumabas ang polymer? Ngayon, si Remulado ng BSP governor ngayon. 6 na sunod-sunod niyang ibinaba ang interest rate upang mabawasan ang inflation. Pero, bugok din ito. Walang alam ito Nag-aral nga daw yun sa Stanford University pa yata yun Pero, bobo din Dahil sa kanyang ginawa na pagbaba, malaki ang posibilidad na tataas uli ang inflation. Paano niya lalabanan ng inflation na ito? Kung ikuan na naman nila yung lalaki na naman ang utang ng Pilipinas. Dahil utang Dahil sa pamamagitan nitong polymer na ito lumalabas ng utang ito. Pero yung inimprentang dollar doon sa BSP Naga, ito itinago nila upang sige lang,
upang hindi nila makita. May lihim nila sa taong bayan. Kaya nga ayaw nilang sagutin yung tanong ko eh. Simple lang oh. Kung gusto niyo matigil ang korupsyon, dapat alam niyo kung saan kung saan nagmula yung pondo ng kwan, pero ayaw sagutin. Oh. Kahit na sinong vlogger dyan, o mga political analyst na sinasabi na pagkagaling nila, oh, chat-chatan sila ng chat-chatan, bulahan ng bulahan, kaya Inglesan ng Inglesan para hindi maintindihan na mahirap. Binubulgar ko naman. Para saan ba yung interest rate? Yung interest rate ay para sa tubo ng treasury note. Nakaraniwan 2% lang ang dapat. At kung pumalo ito ng 4% kada taon, mas maraming bibili. Kung mas maraming bibili, mas maraming babayaran na interest. At lalaki ang bayarin kung mataas ang interest rate. Ano naman ang inflation? Ito iniuugnay sa pangkalahatang pagtaas ng halaga ng mga produkto at serbisyo. Ito nga yung sinasabi gross national product. Sa pamilihan at maging sanhi ng pagbaba ng halaga ng piso. Ika nga yung purchasing power. Sa madali sabi ko, konti ang mabibili sa sanhi ng pagtaas ng presyo. Mababawasan ang mabibili ng pangangailangan ng bawat pamilya. Talagang ayaw nilang ipaalam yung katotohanan eh. Putang ina nyo, maghanap kayo, hahanapin ko kayo. Akala nyo hindi ko kayo kilala? Ultimo NBI, ginagamit ito eh. Oh, bakit ninyo biglang linitaw? Sinasabi ko, kilala ko. Maski na NBI, maski na Philippine Communication Authority, kinukuha nila ako, pinagtutulong-tulungan nila ako. Ayaw nila mailabas ito. Hindi kayang tanggapin ng BSP sa pamumuno ni Jokno na sila'y nagkamali. Oh. Akala ko ba mataas ang mga pinag-aralan nyo? Oh, sa ibang bansa pa kayo nag-aral. Mga bobo naman pala kayo eh. Ako, hindi naman ako nag-aral ng economics eh. Oh, meron kami subject sa engineering noon. Yung sa economics, pero yun para sa mga pagkwenta lang ng mga ng mga dito sa mga design ng mga itatayong building o ay itatayong pabrika. Kaya kung naisip niya na magpalakas ang perang polymer ay nagkamali kayo. Kaya hindi na nila alam ang gagawin nila eh. Oh, kaya nga sa hiya siguro ni Jokno, yung si Tarsier, nag-resign na lang. Kung wari, lumipat muna sa Secretary of Finance, pagkatapos pumalit si Remulado na nag-aaral na tao ng yung nag-aaral ng yung BIS, Bangka Investment Services. Wala din kwenta eh. Sayang lang mga pinag-aralan nyo. Kulang kayo ganito, mga bobo kayo. Ang pagpapalabas ng polymer ay tila tumama sa 2 birds in 1 stone. Subalit magiging masama ang epekto nito dahil ginamit ng BSP ay yung mga treasury note mula sa Villaferte ng Camarines Sur. Pilit nilang tinatago ito eh. Pilit ko namang kinukuhan. Bakit tayo magreklamo yung Villaferte? Kilala ako ng Villaferte. Imposibleng hindi nyo ako kilala. Ang pagkalihim ng mga treasury note ng mga Villaferte, lumalabas na yung dollar reserve ng BSP na kabatay sa polymer. At lumalabas na sa pinagbenta nila ang mga treasury bond ay ito ngang HSBC. Ibinenta nila. Pero lumalabas na yung mga polymer, hindi pera yan. Yan ay mga treasury note. At dahil ginamit na pera ang polymer, ay wala nang balikan ito. At kung wala nang balikan, mawawala ang dollar reserve ng BSP. Dahil yung gobyerno natin ang magbabayad niyan. Yung na yan. Kaya
Doble kaabig sila. Pinakinabangan nila yung dollar na kinuha ni Villafuerte. Pagkatapos, magbabayad pa ang BSP. Kaya yung kwan natin, mababawasan ng gusto yung ating dollar reserve. Kasi lahat ng mga central bank, nakabatay sa dollar reserve yan. Kalukuhan yung sinasabi ninyo mga ginto sa kwan. Sa mga central bank, mga bulaan na mga ito. O, sige lang. Tayong to rin ko. Ay, may kopya ako niyan, hindi niyo alam. Putang ina nyo. Kung mangyaring yan ay mag-shutdown ng ating gobyerno, kaya umaangal na. Itong mga nauna, itong mga umaangal, yung mga mestra. O, hindi na nila alam ang kwan. Hindi na nila alam, may mga nagtuturo dyan, pero wala pang mga job order. Oh. Ano yan ngayon? Di nagtuturo sila na baliwala. Pinagluloko lang tayo itong mga politiko ito, itong mga kwan na ito eh. Itong mga Marcos na ito eh. O, Marcos pamor kayo. Kaya wala na silang pampasahod. Kaya yung mga kwan, pinag-iinitan ng mga LTO, yung mga nagbumotor lang, yun ang pinag-iinitan nila. Dahil alam nila mahirap, kaya nilang takot-takutin. Magpunta ka sa checkpoint, makikita mo yung mga kwan na yan eh. Mga naka-full butter gear. Saan ka naman nakakita ng ganun? Sino bang kalaban nila? Kaya itong puta ng mga kwan na ito, wala sa katuturan, wala sa hulog itong gobyerno ni Marcos na ito. Maski na yung kay Duterte. Si Duterte ang una nakinabang ng mga treasury bond. Malaki ang nakuha niya, pinatago niya doon sa Russia. 50 billion dolyar na ginamit ng mga oligarchs ni Putin. Maliwanag na lumalabas ngayon na dalawa ang central bank natin na pinatatakbo ng mga sindikato sa pangunguna ng mga Marcos at saka Committee of 300. Masama ang epekto nito dahil sa inilihim ni na Marcos, ang mga treasury note ng mga Duterte na katumbas niyon ay na-imprentan dollar ng BSP. Ito'y ginamit ng HSBC bilang backup loan. Kaya naglabasan ang maraming pera na ginamit sa mga flood control project. Ngayon ako na nagbulgar niyan. Dahil ayaw ninyong ayaw ninyong sagutin, kaya ako na nagbulgar. Dahil sa ginawang peran ko, di ba, hindi na ito mababalik kung kaya sisingilin na nga ng HSBC ang BSP. Kaya napakahirap na itong nangyayari sa atin. Katulad ng kwan. Alam mo yung gera na yan? Palabas lang yan eh. Bakit? Imposible manalo ang Iran yan sa US na yan. Imposible na mapabagsak nila yung mga kwan. Sino ba ang nagkwan ng Rome? Alamin natin yung kasaysayan nung una. Yung Iran na yan, ang kaharian dyan, kakampi ng US. Nung napapansin ng US na medyo tumatagilid na itong kwan, ang gusto ni Reza, yung kwan dyan, yung hari ng Iran, yung mismo, yung kababayan niya makinabang. Ngayon, gumawa silang ngayon ng panibagong kwan. Ito nga si Khomeini. Ngayon, itong si Khomeini naman, produkto yan ng Committee of 300 na pangunguna nitong Marcos. Bakit lagi ninyong rinire-connect pag nalaman na nabubulgar kayo? Ngayon, hindi alam ni Khomeini na ang gumawa niyan ay itong mga CIA. Kaya siya nakaupo, pinatalsik si Reza at sinalo naman ng US, ito si Reza. Ganyan ang nangyari kay Marcos. Na nung mapatalsik, sinalo naman ng US.
Kaya ang hirap ng kanyan eh. Ngayon, ang totoo niyan, halos wala na makuha langis. Yan ang totoo niyan. Sabihin ko sa inyo. Halos dry na ang langis. Kaya yan na sila, kwan. Kaya nga yung ginawa ng mga Marcos na yan, ngayon, kung uupa, kung kwan na to, kung ang mga puli na, kung sisingilin ng HSBC, ang kwan natin, manghihina na ekonomiya natin, malulugmok na. Talagang shutdown ng gobyerno natin. Kung shutdown ng gobyerno natin, ano pa pampapasweldo? Di wala na. Ngayon, kung wala na ipapasweldo, ang tanging pag-asa na lang natin na makabangon sa ekonomiya, ay ito yung mga foreign investor na sa pangunguna ng mga Marcos. At ang gagamitin na puhunan yan ay yung pera din natin na mahihirap. Ginigasa tayo sa sarili natin mantika. Reconnect na naman. Maski na anong gawin ninyo, sinasabi ko sa inyo, tuloy lang ito. Itong laban na ito, maski na nag-iisa lang ako, tuloy lang ito. Ilalantad ang walang hiyaan ninyo. Ngayon, kung na yan, kung doon tayo aasa sa foreign investor, kasi kinukon na tayo ng mga Marcos yung kinukondisyon na yung utak natin na kailangan natin ng mga investor, foreign investor. May pera tayo. Yan ang sinasabi ko. Meron tayong sariling treasury note. Yan ang aasikasuhin ko na. Tignan ko kung hanggang saan yan. Kaya diyan pumapasok yung RA 12252. Maski na private na lupa, papasukin nila kung merong kayamanan dyan. Mga miminay na ginto o di kaya mga mineral. Kaya itong mga putang ng mga na ito, kailangan ibitin natin ng patiwarik. Itong mga makapili na ito. Dahil yan ang mahirap sa natin sa bansa natin Gumagawa tayong kabutihan pero anong ginagawa ng mga Marcos? Kaya Marcos pabor. Tignan natin kung ano ngayon ang buhay ninyo. Putang ina, konting pero mga malaki ninyo, yung mga Marcos na yan na magnanakaw. Pera natin yan, pagkatapos ginagamit nilang puhunan. Kaya lahat ng na yan, kaya nga sinasabi ko, ayaw ko ng mga politiko. Kung ayaw ninyo mawalang politiko, di ayaw ko rin buksan yan. Ano kung magunaw ang mundo? Anong pakialam ko? Ewan ko kung hindi kayo matakot. Sabi ko nga, kahit anong gawin ninyo, maraming paraan ng pagpatay ng pusa. Hindi ninyo alam ang taktika ko. Hindi ako nag-aral ng computer. Pero hindi ninyo kaya yung utak ko. Lalaruin ko lang kayo. Ano ngayon? Kaya babalik ninyo pag kinatnay ninyo. Kasi ang ginagawa ninyo yung ikukuan yan. Iuunti-unti ninyong pinuputol-putol yung pananalita ko. Dahil ayaw ninyong malantad. Ayaw ninyong malaman ng taong bayan yung mga pinaggagawa ninyo. Paano yan ngayon? Sige. Hanggang magsawa kayo. Tangilan yan. Mag-reconnect kayo na mag-reconnect. Kayo lang ba may utak? Tangilan nyo. Utak lamok pa rin kayo sa akin. Dahil ako lang ang naglalantad nito mga ganito. Ngayon, kaya yung mga yung Google na yan, malakas ang loob nila. Dahil binayaran na Pero sinong kasosyo dyan? Ang gusto ng 100%. Pero hindi masusunod yung 100%. Dahil may constitution tayo. 60% sa dayuhan. Kaya yan ang gusto ng Amerikano Dahil sa wala nang nakukuhan langis, kailangan na nila ang deuterium. Yan ang totoo dyan. Maski na anong gawin nyo, kailangan na nila ang deuterium. Ngayon, kung hindi mabuksan yan deuterium, ano mangyayari? Wala. Ang natin, hindi na magbabago ang klima ng mundo natin, pabago-bago yan. Wala nang talagang mangyayari sa natin. Pero yan ang kinakatakutan nila. Nag-iisa lang ako, bakit hindi ninyo ako makayang pigilan?
Yan sinasabi ko sa inyo. O sige na.